Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 22, versikulo 34 hanggang 40. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Parisiyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Sadusiyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat. At nandito naman po tayo ngayon upang pagnilayan ang ating Ebanghelyo sa araw na ito ng Biyernes, August 25, 2023. At una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na tayo ay makapag-share at makapag-reflect ng kanyang mabuting balita. At ako po ay nagpapasalamat sa ating lahat ng mga masugid na mga taga-subaybay, sa ating mga subscribers, sa lahat-lahat na mga tumatangkilik at tumutulong, lalo na sa inyong panalangin, sa ating munting channel na ito, ang Pisma Plus, at sa ating munting gawain, ang pagninilay sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa pagkakataong ito ay ibibigay ko po sa inyo si Pisma Rex sa pagdala sa atin ng salita ng ating Santo Papa or the words of our Holy Father Pope Francis. Ito po at pakinggan po natin siya. Hello at parang oras po sa atin lahat at welcome po sa ating munting channel dito sa YouTube at sa Facebook, ang ating Pisma Plus. At welcome po sa ating programa na
pagnilayan ang Ebanghelyo sa madaling araw sa Pilipinas o yung PESMA. At ito po si Rex. And syempre, as usual, ako po ay mag-open ng ating program sa pagbabasa po ng Words of the Holy Father, ang pagninilay po ni Papa Francisco. Basahin po natin. Words of the Holy Father. This is one of the primary innovation of Jesus' teachings, and it helps us understand that what is not expressed in love of neighbor is not true love of God. And likewise, what is not drawn from one's relationship with God is not true love of neighbor. Love for God is expressed above all in prayer, particularly in adoration. We neglect the adoration of God a great deal. We recite prayer of thanksgiving, the supplication to ask for something, but we neglect adoration. Adoring God is precisely the heart of prayer, and love for neighbor, which is also called fraternal charity, consists of closeness, listening, sharing, caring for others. And so often, we neglect to listen to others because it is boring or because it takes up our time. Or we neglect to accompany them, to support them in their suffering and their trials. The Apostle John writes, "He who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen." Yan po ay sa 1 John chapter 4 verse 20. Thus we see the unity of these two commandments. Ito po ay binasa ng ating mahal na Papa sa kanyang Angelus noong 25th of October 2020. Yan po ang words of our Holy Father. At ngayon ibabalik ko na yung mic kay Pes Mayor. Back to you, Pes Mayor. Salamat, Pisma Rex, sa pagdala mo sa words of our Holy Father, Pope Francis. At bibigay ko po sa inyo muli si Pisma Rex sa pagbasa ng refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. Ito po at pakinggan po natin siya. Thank you, Pes Mayor. At syempre, ang susunod ko naman na babasahin ay ang pagninilay ni Pesma Florencia Valdez, ang ating pong kasamahan dito ni Sister Florence. Ang kanyang pong pagninilay ay may pamagat na ang ibig sabihin ng pag-ibig ay manatiling naroroon. Ang buhay ng isang alagad ay isang buhay ng pag-ibig. Sinusunod natin si Jesus na nagmamahal sa atin hanggang kamatayan. Namatay sa krus upang tayo ay makasalo sa buhay na walang hanggang. Bilang mga disipulo, tinawag tayong tularan ang kanyang halimbawa, ang pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat at ang pagmamahal sa ating kapwa gaya ng ating sarili. Ang kwento ni Ruth ay nag-aalok sa isang halimbawa kung papaano gumaganap ang gayong paraan ng pagmamahal. Pinili ng balo na si Ruth na manatili sa kanyang biyenang babae, si Naomi. Pabalik sa bayan ni Naomi ang Bethlehem. Pagdating doon, sinuportahan niya si Naomi sa kanyang pangangalaga at paggawa. Sumapi sa kanyang komunidad at sumasamba sa Diyos kasama niya. Marami tayong matutunan kung paano magmahal kay Ruth. Ang ibig sabihin ng pag-ibig ay manatiling naroroon. Kahit na pinaghihiwalay ng distansya, maaari tayong manatiling malapit sa pamamagitan ng mga pagbisita, tawag, mensahe at panalangin. Ang pananatiling naroroon sa mga mahal natin ay makakatulong upang madagdagan ang pagmamahal na iyon.
Ang ibig sabihin ng pag-ibig ay pagbabahagi sa paglalakbay kasama ng mga mahal natin. Pagbabahagi sa mga pasanin ng parang araw-araw na buhay, ang mga kagalakan at kalungkutan, ang trabaho at ang saya na bahagi ng buhay. Sa wakas, ang ating pag-ibig sa isa't isa ay nakasalig sa Diyos na siyang pinagmulan at pinaka-perpekto ng lahat ng pag-ibig. Habang nagmamahalan tayo, nagiging malapit tayo sa Diyos. Yan po ang nilay na ipinadala sa atin ng ating kapatid na si Pesma Florencia Valdez. Thank you, Pesma Florencia, napakaganda mong nilay. At ito naman po si Rex at nagpapasalamat po sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsusubaybay, pakikinig at pagsusuporta ng ating munting channel na ito, munting tahanan dito sa YouTube. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pwede na po mag-subscribe at i-click nyo yung bell para na kung may bago tayong video ay pupunta na sa inyo, i-notify kayo, hindi nyo nahahanapin. At thank you po sa pagkikinig ninyo sa ating programa ngayon. Hanggang sa muli, ito po si Rex from Chicago. Back to you, Pes Mayor. Marami pong salamat, Pisma Rex, sa pagbasa mo ng refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. At marami pong salamat, Pisma Florence, sa iyong refleksyon. Pagkakataong ito ay ibibigay ko po sa inyo si Pisma Philly sa kanyang refleksyon. Ito po at pakinggan po natin siya. Isang mapagpalang oras po sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aming munting channel na ito, Kapesma Plus. At isang mapagpalang oras din po sa aking mga kapatid at kasamahan sa aming channel na ito. Ito po ulit tayo magnilay sa salita ng Diyos na isinulat ni San Mateo, Kapitulo 22. Sinabi ni Jesus ng unang utos o the greatest commandment ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ano ang ibig sabihin ng ibigin ang iyong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas mo? Ang kailangan po natin is upang masunod ito, obedience. An obedient heart. Meaning to say, kung mahal mo ang Diyos, susundin natin ang kanyang utos. Iibigin natin siya sa ating isip, sa ating lakas. At ang isang masunuring puso, kaluluwa, isip at lakas ay iibigin din ang ating kapwa gaya ng ating sarili, sapagkat ito ay pinag-uutos ng Diyos sa atin. Maging dalisay at banal at magkakaroon ng tunay na pagsisisi. Ang pusong masunurin ay matyaga, tapat, mapagmahal sa lahat ng pagkakataon. Palagi nating alalahanin ang pag-ibig ng Diyos kahit na may pag-uusig, pakikibaka, kahirapan at problema. Tayo mga Kristiyano ay mamahalin ang Diyos ng buong kaluluwa at aasa sa lakas niya upang mabuhay. At hindi tatalikuran ang pananampalataya sa Diyos kahit na humaharap sa mahihirap na sitwasyon. Tayo na magdasal. Heavenly Father, we thank you for your word of today. All praise and honor and glory is yours forever and ever. Naninindigan kami sa paghanga at
paggalang sa iyong malalim at perpektong pag-ibig para sa amin. Kahit sa aming mga imperfections, kami ay mahal mo. You demonstrated this by saving and redeeming us by your grace and mercy. Amen. Maraming salamat po at naway ang grasya ng Diyos palaging sumasa atin. Stay blessed and be a blessing. Marami pong salamat, Fisma Fele, sa iyong reflection. At sa lahat ng nagbibigay ng kanilang mga reflection, Fisma Florence at si Fisma Ray sa pagdala ng words of our Holy Father. Sa inyo pong lahat, maraming pong salamat. Sa lahat natin ng mga subscribers, listeners, viewers, sa lahat na tumatangkilik sa munting gawain natin na ito, ang ating pagninilay sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa lahat naming mga friends and relatives, marami pong salamat sa inyong mga panalangin. At wag lang po natin kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat at naway gabayan tayo ng banal na Espiritu at ilayo tayo sa anumang kapahamakan. God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.